pwede naka-lumintan. Hallelujah. Ready po ba ang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Dito yung pinatong sa ako. Nanhingang tarong na haon. Hindi daw ang hibit kung nanhingang ang tarong. Taga kapatid, ayaw pagkaturo. Amen. Hallelujah. Ano na po bang lahat na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Naroy ko, halipot na ini para direct kami ko. Dahil kami nga tarong. I pray na. May God kasi halipot lang. Amen. So, again, this is another declaration. Topic. Ang ako topic, God is my vindicator. So, God is my vindicator. God is my vindicator. Nasapot ka sa vindicator? Ano ba Amen. So, mag-isulat niya vindicator sa strong definition or sa bisan sa Webster ikit ako dito, it means defender, deliverer, judge, umpire. So iba-iba ang meaning sa vindicator, pero dili sining nga verse mahigit ang tawin na ano nga kasi pagiging vindicator ang kanyang gitutukoy sa ato. Kasi sa ato nga di paglilingkod, one of the greatest obstacle nga ginakaharap ng mga anak sa Dios. Ang ating kasi tao, natuod ka sayo sa obstacle, greatest obstacle nga ginatubang sa mga anak sa Dios. At tao ta, kasi tao. Kasi, ini yung mga tao sa ato nga connected sa ato kinabuhi, ang ato mga amigo, ang ato family members, mga loved ones, or katrabaho, or even itong ibang strangers nga ato mga nakakatapog sini nga kaliputan, masusugat na nga minsan sira at greatest obstacle, source sa greatest obstacle, kasi siraan kalimitan nagiging source of frustration san ka natagsa. Siraan nagkukos minsan sa ato, nagkakaranas kit sin anger, nakakaranas kit sin fear, nakakaranas kit sin nababagabang kit tungod sa kanra, whether we like it or not, nararanasan tayo. Amen. E minsan family members na mismo na-frustrate kit, nasusulan kit, na-offend kit. Diba? Sino din masusulat niya ka, never siya na-offend sa sulod sa kanyang family. Ala daw. Di palakpakan sa yung family. Diba? Perfect. Pero kalimitan talaga, sa'yo, sa hindi nato napapansin nga greatest obstacle nga ginkakaatubak ta or nakakaupod ta ang ato mismo ikasi tao. Kasi we allow those people nga kawaton ang ato kagalakan nga kumbaga makontrol yung way of life nato. Kasi nakadepende kit permi saan kang rasusugaron. Naalala ko nga sa nabasa ko yung verse naalala ko bigla yung na-share ko na gan-araw nini sa iyo, yung kamutangan na mo sa dati nila mama. Kumbaga, kuwang kami, tawag sini, kumbaga naranasan na mo ito, kumbaga, masyado ka nalilimitahan, masyado nakakahon na rin kinabuhi sa susugaron sa mga nakapaligid sa imo. Alam mo yung naranasan mo nga pirmi ka, maiisgan, pirmi ka, kumbaga hatasan imo dapat ma-achieve para sa susugaron sa iba. Sino sa nakakaranas nga ito parang kontrolado ng kinabuhi sa susugaron sa ibang tao. Amen? Kumbaga, affected ka pirmi,
or diri man ikaw affected an imo mga family members or an imo mga kag-anak. Kumbaga, nararanasan mo nga ang karapel may giniisip at susumaron sa iba at comment sa iba. Hello, sino na mayon din eh? Sino ang hani nga darako nga impact sa imo kinabuhi at susugaron sa iba? Amen. Nga dili nato na realize nga stronghold ito sa ato kinabuhi nga nagkakawat ito sa joy kasi pag dili mo na please ini yung mga tao feeling mo failure ka, feeling mo ginadakuin ang imo sala sa kinabuhi nga kumbaga diri maupay at imo kunanan mayaot ka dili mo na appreciate aram mo ito kailangan bisan man diri ka nalilipay sa mga kalimuon kailangan mo para lang ma-please ang ibang tao. Amen. Hallelujah. Ang iba nahahadok sa tingog, sa opinion, sa iba. Kung nanon isipon sa kanra. Sino ang nakakaranas ito nga? Kaya part-time life nga. Big deal ito na susugaw sa iba. Kung ano ang opinion sa iba. Amen. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos. And we allow those opinion to control us. Amen? Naranasan ko ito nga kumbaga nakadepende nga ato kay tingali na nanulaan sa baron siningit nira kanak mga uncles, aunties kung nanulaan sa baron nira kata ay in habubuan ang case tingali masod sila nga maini sa sigon sa mga nag-ieskwela yung diri mo na na-enjoy anim imo ginihimo kasi anim ginini si permi maabot ang expectation sa iba nga waray sila masugad. Amen. And permi good nangyayari nga diri mo na abot itong may expectation nga mayong kalagi hapon do ginhimo mo na nga tanan mayong kalagi hapon nababatian sa kanila nga nakakasuol sa imo nga iton ang nagdiri mo aram iton ang kumbaga pala nagsasakal sa imo kinabuhi nga napapagal ka na bibido ka nasusulan ka kasi waray mo ka-realize ikaw ang nag-allow si Ton. Hello? Amen. So, yung common denominator nga kung anong nakokontrol kit sini, yung hanok nato sa ato kasi tao. Ano? Effect ito sa rejection. Sino nakaranas rejection? Taas ang kamay. Lalo-lalo na sa bata pakit, diri ta pa man naiintindihan. Pero may mga instances nga nangyari sa ato life nga nakaranas it sin rejection sa mga during childhood. Nga ini nga rejection nag-cause ini sin unhealthy desire para i-please nato ang tao. Kasi nadirikit nga nare-rejected, karuyag ka, napapatian ka gindadayaw, mangkit na appreciate nila ato ginihimo. Di ba parang nakakatawa ito sa puso nga, napapatian mo nga diri ikaw ang kiko-compare. Kiko-compare ka sa iba, bago pa ni sa iyong mabugto, sa'yo sa nagdalalang na nito kiko-compare sa iba, waray tao nga maruyag nga kinumpare ka sa iba. Kasi unique ka sa kanra. Amen. Pero diri ito naiiwasan, lalong-lalong na pag mga bata pakit, sa tiyo sa mga bata pakit, naranasan ito sa tanan, nga naiko-compare ka sa iba, nga nakakaranas kasi rejection, na ito na nagkukos sa imo, nga parang feeling mo, you are not accepted. Parang, ito naiipa ka sa ibang akong kasugat man siton, ito, napipil mo man nga, parang girakog-rakog ka. Amen. Kaya ang tendency, nagkakayaon kasi unhealthy desire to please people. Hello. Amen. Diri kitsin aware. Ano? Diri kit aware. Nagkakayaon kitsin desire nga kumbaga diri maupay unhealthy siya sa ato. Kasi instead nga ang ato giti please ang Dios, minsan
an ato gin please mas dako nga factor kung nano an expectation sa iba, kung nano an opinion sa iba, ngano an susugaro nila sa imo. Amen. Hallelujah. Kaya kumbaga, kapag sugat siton an ato nararanasan, dili ta na mapansin, nahihigit personally, pagkagrabe ang impact siton sa ato kinabuhi. Amen? Pag mayawag ipapahimo sa waray ka confidence kasi nahahado ka, mata kay tingali magsalaak. Bisan si Lord na nagsusugad sa nga himua ini, alam mo, mayawag ka desire. Sumunod sa Diyos. Mayawag ka talaga desire nga himuon iton. Kaya lang, ang nakakapugong sa tingali mayawag sugaro na iba. Hello? Totoo, diri. Diba? Nararanasan ka iton. Katakay, tingali, hindi na si maini. Nanulaan sugaron. Ano maging reaction? Tingali siya, sino maging reaction nila? Amen. Hallelujah. So, pag ibabasa ko ini, inutro-utro ko siyang magbasa. Then, ako Lord, nano na karuig signon? Nano at karuig signon mo sini nga text nga ikaw an ako vindicator. Nano ba ang ibang pang meaning sa vindicate? So, mayong kintilya no, mayroon kayo isulat. Vindicate means to show or prove someone to be right, reasonable, or justified. Ito ang gitutukoy sini nga verse. Ini nga verse kay said nga God is my vindicator. Karayag singon, si Lord ko no, karuyag niya i-prove sa iba nga you are right, you are reasonable, and karuyag niya i-justify ka sa atubangan sa ibang nga tao. Nga di rin nato na-realize nga sa pagkatawag sa ato sa Diyos, waray niya kung nano ani weaknesses, nano ni mga flaws, nano ni imol old life. Amen. Yung old life nato, diri siya naging hadlang sa pagtawag sa ato sa Diyos. And diri nato na-realize nga sa pagtawag niya sa ato, karuyang niya sugaron nga kapag sumunod ka sa Kanya, ready siya nga patunayan sa iba nga diri siya nagkamali. Ready siya patunayan sa iba kung ano ang reason. Kay nano nga, among sa kanaman, ikaw ang ginbato sa Diyos. Ready siya i-justify kung nano ka sa Kanya tubangan. Hallelujah! Amen! Yun yung dili nato naintindihan niya. Karuyang ipaintindi sa ato yan na. Karuyang ipaintindi sa ato Diyos na He is our vindicator. He freed us. Nga, i-try nato nga, kumbaga, kuhaon ang tao para maintindihan kin, kuhaon sila para suportahan kin. Hello? Diba? Sa ministry, kumbaga kunyari sa ako, as tinawag na leader, kumbaga, get free ang sinisan Lord nga kamutangan, nga dili ko kailangan mag-focus doon sa makuha ko ang iyo attention, makuha ko ang iyo support sa ako. Kasi ang ministry, dili ko ministry. Ang ministry sa Dios nga dili lang akong kanya gintawag nga tanan kit gintawag. Amen. Naintindihan niyo na karayag sidngon? Santo, bigil sa ako nga kunyari diri sumunod, diri man la magpakita sin support, parang nakakapanlungo, parang ang tagiri ang haon, effective nga leader. Amen? Lalo-lalo na kung may mga services tapos parang pipiraman lang naabot. Parang, alam mo, at ang isang kaaway nga, kasi dili na nakahuyan nga ikaw man ada sa leadership. Diba? Sa'yo ito sa tuan, so napasok doon, yung i-please mo ang tao para makuha mo sila. And na-realize ko, dili sa tigang sa transition, saan ako panawagan sa Diyos nga no, mapapagal kung sugat siton ang ako pananaw. Kasi, sa'yo, saan ako ginpanghawakan sa salita ng Diyos, na si Holy Spirit, siya ang nagdadara sa tao sa church. And na-realize ko, I am one of those
Ghost nga gindarala niya nga sumunod sa kanya. So, ang tao, kung diri sumunod, they are not disobeying me, they are disobeying the Lord. As long as ginihimo ko ang ako dapat himuon sa tubangan sa Dios. Kasi na-realize ko dapat ang big deal sa ako ang susugaron sa Dios, diri ang susugaron sa tao. Amen. Hallelujah. So, kailangan nato maintindihan ini nga about pagiging vindicator sa Lord. Kasi once nga naintindihan nato, once nga na-understand nato yung meaning sining pagiging si Lord ang ato vindicator, it change our perspective in life. It changes our future. Kasi na-learn nato how to apply God's word. Kasi pag isulat nga siya ang vindicator, nakafocus ka sa leading sa Lord, sa isusugad sa sa Diyos, sa isusugod sa sa Diyos, nakafocus ka sa kanya word. Ang i-apply mo yung word sa Lord, diri ang susugarong sa iba. Hello! Ang iba nga tao, diri mo may iwasan, may ang bitter nga tao, may ang tao nga mga may ang inferiorities and insecurities, diri mo itong kaya i-please. Sa ato paglilingkod sa Diyos, diri nga tanan makukuha mo. Ang atensyon, diri nga tanan masunod sa im. Diri nga tanan matuod sa im. Amen. Even Jesus, sa kanya, during sa kanya ministry, darama nag-oppose sa kanya. Amen? Jesus na ito. Jesus Himself. Ang Savior. Ang tanan kinihimo niya. Pero diri nga tanan napiplease. Diri nga tanan nga ada, kumbaga nahuyag sa kanya. So diri mo kailangan kahuyagan ka sa tao. Hello! Kaya, kung ito na nakakapagpugong sa saan mo panawagan sa Diyos, kapatid, ito kung na ito, useless ito, gigagamit na sa kaaway, para diri ka makapag-move forward, ma-accomplish ang ipapahimo sa sa Diyos. Kapatid, dapat ang may boses sa kunano ang boses sa Diyos, kunano ang isusugat sa salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Alam mo, sa'yo na-realize ko, sa pagsunod sa Diyos, doon sa ato, pag kinita sa The Chosen, yun itong mga revelation. Amen? Kunyari, sa life nala ni Simon, si Peter, kaya man din rin naruyag sa kanya kasi nga, kanya attitude. Even si Matthew. O baga, sira kaduha. Nagka-clash talaga sira kaduha. Ano? Di rin naruyag sa kanang mga baptasan, di ba? Kasi may kanya-kanya baptasan. Pero, at the end ito, ato last nga bingkitan, sa ato mo'y ang pagsunod sa Diyos, sa namati sila sa voice sa Lord, namati si Matthew sa instruction sa kanya sa Lord, sumunod siya, bisan parang naaalo siya, mag-approach kan Peter, parang ato ang kanya kung ano mag-approach. Di ka si Peter naman sa gin-approach, medyo nag-alangan mo na siya, nag-call siya, pero kinausap din siya ng Lord. Sa ato kaya sa pagsunod sa Lord, the best progress, ng pipikitan, nga nasunod kita lang sa Lord kapag mamati na sa instruction sa Diyos. Bisan ang kanya instruction parang taliwasan imo karuyang parang naigon in pride anim kunano pa man nga mga character nga dili maupay sa Lord pero karuyang kahubugin sa Dios, karuyang kahubugin ang imo magayaw kasi humility, magayaw kasi passion sa imo kasi tao doon ngayon pa-free ka siton nga bondage nga kailangan mo i-place ang sayo tao para kala karuyagan. Hello? Dili mo kailangan i-please ang tao para manuyagan ka? Para mansan mga ulitaw ng sindaraga. Dili mo kailangan magpakita si kunano-nano para manuyagan ka. Hello? Kasi matatanglayan ka nga masusulan ka.
kapag hinhimo mo na nga tanan, di kang waray kakaruyagin. Kasi the best nga butang para maruyagan ka kapag una mo sundon nga i-please ang Lord. I-please and will sa Lord sa imo kinabuhi. Pamakian ang kanya direction. Later on, marirealize mo. Hala, ito tao nga, giryagyak sa diri na ito sa karuyag yan, na-attracted na sa ino. Kaya na, no? Kasi, diri sa nagpakitang gilas ka, kung di nagpakitang gilas ka sa Diyos, nagmanifest sa ang glory sa Lord. Kasi ang tao, bisan ito nano pa siya, kapag once nga, ada na sa kanya, nakakasunod siya sa will sa Lord. Napansin ko talaga itong sa paglilingkod sa kaihatikang sa 9 years old akira na akyanak. So 30 plus na paglilingkod sa Panginoon, nakitaan ko na ang sayo nga tao, kapag grabe ang kanya pag-serve sa Lord, attracted siya. Amen? Pero ang sayo nga tao, bisan ito nagsiserve sa Lord, kapag dili tama ang kanya kamutangan sa Diyos, distracted siya. Hello? Bisan magaling ka, bisan marami ka, darawan ng aram. Napansin ko ito bisan ako observation sa ato paglilingkod sa Lord. Mayroon tao nga, very simple, waray good siya, kuhan sa kanya sarili, kumbaga confidence, kumbaga bago pala, mga bago sa siton. Pero kapag nakikitaan mo nga wholehearted ang kanya, ginihimo sa Lord, tapos nakikitaan mo nga nagbababad siya sa presence sa Lord, di rin nga attracted nga, kuha na physical, no, na-attract yung attention mo nga, may nararanasan mo yung anointing sa Lord sa kanya. Amen? Kaysa sa listo, tapos diri parang confidence sa kanya sarili, diri confidence sa Lord. Amen. Diri ito. I-compare mo nga nito nga duha sa ministry. Mas naruyagan sa tao ang tao nga very humble sa tubangan sa Dios nga nasunod kaysa sa maraming alam. Listo, pero diri na please ang Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga bibiguin si sugad, unaha ang Diyos. Sunda kung ano ang instruction sa kanya hulog. Amen. Sunda ang leading sa imsan Lord. Para diri ka mapagal. Para diri ka nakakaranas spiritual kahinis. Amen. Hallelujah. Kaya nababago ang atong perspective kasi diri ka na nakafocus sa ato kay tingali ang mga members o karon sa sini tingali sa karon ni sister ni pastor sa sini. No, diri ka na nakafocus sa sinon. Nakafocus ka, pero every time umiyak ka, ginhi mo nakafocus ka, Lord. Haruyan ko mag-glorify ka sa ako himo. Give me instruction, masunod ak sa im, whatever it is, masunod ak sa im. Bisan, parang nakukulbang, Lord, masunod ak. Haruy ko ma-enjoy na ako serve sa im. Di rin after kung nanong para sa sugaron. After ako nanong nagsusugaron. Amen! Hallelujah! Palakpakan ta, Diyos! Kung naruyagan ka, maruyagan ka sa iba. Dapat maruyagan mo muna, maruyagan ka sa Diyos. Amen! Hallelujah! Kaduha, understanding that God is our vindicator, edify us, build our confidence, and give us courage to step out in obedience. Amen! Kung naintindihan na ko that God is our vindicator, nag-edify ito sa ato paglilingkod. Nag-edify, nagpapalaga sa ato higher, sa ato paglilingkod, nabibuild ang ato confidence sa Lord. Naghahatag sa ato courage, magpatuloy. Bisa mayaw ka ng batian niya parang against sa imo, parang di rin na-appreciate ang imo ginihimo sa ministry, okay lang. As long as nararanasan mo nga napiplease ang Lord sa imo ginihimo. Amen. Hallelujah. Once nga napiplease ang Lord, nakakapag-move forward ka to obey the Lord. Amen. Nalalearn mo na maintindihan and ma-acknowledge and whisper sa Lord. Amen. Nalalearn mo nga
nga assured ka sa imo ginihimo kasi ang Dios ang naglata sa imo. Naniwala talaga ako nga tanan din higit sa istorya sa Dios. Nga tanan din not audible, pero sa imo heart, alam mo mayong Jesus one times and Lord nga, karin ko mag-serve ka sa akin. Karin ko nga mayong mga tao nga madara sa ako trono sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan sa imo testimony, sa pamamagitan sa imo abilities, sa imo talents, karuyan ko maggamit ka. Kaya nga kagabi, iba-iba ang way sa paggamit sa Diyos. Kagabi, nagka-istorya kami sa iyo nga ato bugto sa Ginoo ano, nga si Pastor Winston, nagka-istorya kami. Nga, hiyunong sa kanya anak, sa laban sa kanya anak, nga bogo sa kanya, alam mo, nakakakulba kay ang pagbinita si Don. Grabe na hindi mo manalangin kasi hindi ko bitong sa Diyos, nga updan sa Diyos, nga magdaog siya si Don, nga mag-glorify ang Lord sa kanyang kinabuhi. Ang bago lang niya sa ako, kasi ito na purpose. Wala niya, nanilipay ang kasi sa laban sa ako anak, naramang tao nga nahibarong panalangin. Sa iyo sa purpose, yes! Na-realize ko, totoo. Kinagkasarayo nga, Lord, kasi naman itong simple panalangin, Lord, opening ang bata as representative sa among lugar. Kumbaga, nahibaro manalangin ang tao sa Diyos, tumawag sa Diyos, na dumipente sa Diyos, nga may kakayahan, nga i-win ang laban niya doon sa palarong pambansa. Amen? Nga nalipay talaga ako, makalilipay nga mayaon, sugat si Don nga, kumbaga, aram niya sa kanya sarili, nga diri ito sa kanya own strength, sa kanya own ability nga nagdaog siya. Para sa kanra, nagdaog siya tungod kay nagkasarayo ang tao nga nanalangin nga nagdi-declare na magdadaog siya sa bulig sa Diyos. Amen! And the best purpose. Amen? Simple lang, pero totoo. Amen. Nakakapag-move forward ka kasi naiintindihan mo nga anak sugat sa imo nga. Kunyari, ikaw, karuyag ko, katong time, magiging pastor ka. Attracted ka kapag mayaw natumpos nga, at karuyag ko, parang nagkakayong kabanal na ipa. Di ba nga, parang nagkakayong ka. Alam mo to, na-imagine mo anong sarili nga one time, ada kasi totoo na tumpos nga nag-share ni what? Sino si Don Mayaon? Di ba, nagkakayaong kasi Don? Pero parang feeling mo, imagination lang, nagkakamali ka. Di imagination. Kasi kung susunod ka sa Diyos at maaram ka, na itong talaga ang ginsusugad nga doon ka dadadon sa Lord, mangyayari ang bagay na yan. Ayaw la pagpapugong sa imo ikasitawo. Amen. Ayaw pagpapugong sa mga nangyayari na close sa imong kinabuhi. Hello! Daramo ang distraction niya himo sa kaaway, pakaaluhan ka, wakayon ka. Pero kapatid, paulit-ulit ka maging babangon sa Diyos. Nga diri pwede, nga ito nga mga butang, tao man or situation sa imong kinabuhi, maging reason para diri masunod yung panawagan mo sa Diyos. Amen! Diri kinahanglan ang approval sa tao, approval sa Diyos ang kailangan. Amen! May example, naalala ko, sa time ni Noah, si Lord na nagsugat kapag himo si Don nga arko. Nga tanan nga tao nagdi-disagree. Nga tanan nga tao kukutya siya, tatamay siya. Imagine mo pira katuig nga ginhini mo iton. Wala man uran-uran gisusudagi, pero nagpatuloy pa rin si Noah sa paghimo, sa pag-build si Don, kasi diri sira nakabati, si Noah nakabati. Amen! Kilala ni Noah ang boses ng Diyos. Kilala niya yung kung sino ang naglata, sino sa kanya, naghatag instruction sa kanya. Amen! Kaya, na naman nga mga reaction sa paligid, nagpatuloy siya. Nang ginhimo ito niya. E dumatong ang time, gihaiman, pero gipatunayan sa Diyos nga tama ang kanya nabatian. Amen! Tama ang kanya nabatian. So, naalala ko bigla yung testimony ni Pastor Joseph sa Montanes during sa pastoral conference. Nga bago niya,
Itatry talaga niya masunudan boses sa Diyos sa kanya kinabuhi. Kasi prayerful si pastor. Ano? And one time, parang napagkakamalan nga, naiisip sa iba nga extreme. Kasi, sugad siya mayon instance nga, ang kabutangan kasi na pastor, kumbaga full-time, tapos darawang kanya anak ng ispida, then why good siya source, good ang Lord nga sa kanya pagsiserve sa Lord. Amen? So, may imagine mo ako, aram ko ang kanya kalalagayan, kasi nakaka-relate ak sa kanya kalalagayan nga wala ka ibang ang ginalauman kundi ang Diyos. Amen? So, sa kanya pagsiserve, siyempre, ito, na-istorya ko ito sa iyo, di ba? Ito nag-alaga siya, sinbaking, ihain niya yung alagaan, tapos di ba balik siya na sa kanya, bilang tao, bago niya, pag may balik ako, gagawas ko ng kabataan, magtanto kami sa mall, pakaunon, sa sinon. Ano? Pero, sa ibalik siya na, nangusap sa kanya, Lord niya, ihatag ito ng tanong sa church. Hello? Kilala niya ang Diyos kasi babad siya sa presence and sa words and word. Yun yung mahalaga. If naiintindihan mo nga God is your vindicator, dapat babad ka sa panalangin at sa word. Para klaro sa imo, di ka nalilito sa instruction sa word. Para maging against man ng iba, pasunod ka lagi hapon kasi klaro sa imo kung sino nagkahatag instruction sa imo. Amen? So, ginhatag niya ito niya tanan. Wala siyang ikuha, bisan 5 sentimo. Pero ganyan, binilitahayak na niya kasing-kasing. Pero di niya aram ko na naman ang reaction sa kanya mga anak. Excited pa natin, di ba? Pero plan niya, napatiyan nito niya eh. Inhatag ito sa kanya sa Lord. So, masunod siya. Inian, medyo makuri sa kanya. Sa nanganak ang kanyang kanyang asawa, na hirap sira. Kasi kailangan nila pambayad sa ospital, sa sinon. Then, may kipadaraan kay church sa kanyang ulit. Pakakuha niya. Ang bako sa kanya sa Lord, ihatag na tanan sa church. So, nakaka-confuse? Kundiri! Eksakto alim imo pamati sa instruction sa Lord. Nga diri, maubay alim imo prayer life. Mag-isip ka nga, bigaraw itong tikam sa Lord. Amen kayo. Sira na nga, nilagkulig kayo, kinahanglang ko itong, tapos ihatag ko. Yes, masugad ka extreme. Inhatag ni pastor, nagsansya sa kanya asawa nga, nagsugad ang Lord niya, ihatag ko ito, ibalik ko sa kanya. Masul sa kanya kasi, kapag-kapag sa kanya kumasawaan anak, tapos tumalikod. Kumbaga tumalikod, tumalikod ang kanya asawa. Kumbaga, siguro sa kanya, sa isip sa kanya asawa, kuha naman lang sini. Kuha na nga ni, paano mo nasunod niya, ihatag ito nga, ipahatag nga ni sa Lord. Amen! Masul pa sa kanya, nga nag-disagree kanya, kasi hindi sila. Pero malinaw sa kanya bago niya, na ang Lord ang naghatag instruction sa kanya, ganini pa, inisgan siya sa pamunuan. Hello, di rin kasi itong malinisang. Leadership ito, inisgan ka. Bakit naman kasi, binigay mo, binigay nga sa'yo. Para sa iyong needs. Tapos kailan ginhatag mo, alam mo ko, na nagrema sa heart ng kanyang ginlata, hindi ko sila masisisi kasi hindi naman silang nakarinig ako. Hello! Napakahalaga. Nga aram mo, nga vindicator mo, ang Diyos. Diri mo kinahanglan. Nga, kumbaga, diri mo kinahanglan, nga anin assurance, pagtitikang sa iba, yung makuha ka nga, tingnan ko talaga yun sa Lord kasi nag-agree sila. No! Kung kilala mo ang Diyos, kilala mo ang tinig ng Diyos, mag-disagree man sila, naiintindihan mo sila, diri ka malalangot sa kanra, nga mag-move forward ka ba, sunod ka, kasi ikaw ang nakabatik, nga ikaw ang accountable sa Lord. Amen. Nagkamali, diri. Alam mo, tikang sitong, mayaon makainabot nga, grabe na pagpapala nga, di nila mawari, sunod-sunod ito. Imagine mo, kahit nga tanan allowance, kinahatag niya nga tanan sa church kasi darakong barayan sa rental. Pero never nagkulang ang Diyos. Kay Nano, naniniwala si Pastor that God is His vindicator. Hallelujah! Amen! Malakas na palakpak sa ating Diyos. Panahon na, mga
kapatid. Kaya, panahon na nga sumunod kit, nga, antes ka mag-react liwat sa'yo sa lesson, nga ako nahikitan doon. Kung aram mo nga lingkod dito sa Diyos, nga, maarang kang may own personal devotion, may own personal talagang kuwan sa Lord. Ayaw na yung pag-react, mayaw siya ginihimo, nga taliwasan imo pananaw. Kasi dili mo aram nga nabatian ang kanya nabatian. Hello! Amen? Kaya nga napakahalaga sa pagsunod, lalong-lalo na sa leadership. Kaya, in-exercise ko sa ako, na man sugarot sa baw-baw sa ako. Masunod ako without any question. Kaya nano, siraan na kabatik, dili ako. Amen! Obedience is better than sacrifice. Amen! Hallelujah! At masarap sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi never ipapakita sa Diyos na nagkamali ka sa pagsunod sa Kanya. At ipapakita sa Diyos nga mas higit pa ang kaya niya ihatag kaysa sa imo kina-expect. Sa imo kinbubuhian. Amen! Hallelujah! Kaya nga, sa pag-serve sa Lord, kung naintindihan mo that God is our vindicator, it will edify us. Amen? It will build our confidence sa Lord. Okay, ikaw na kapatid. Amen? And it will give us courage to step in obedience. Amen? The number 3, understanding that God is the vindicator or our vindicator teaches us the different way to talk to other. Nagtuturo saan iba't ibang ang kapamaraanan paano makikipag-communicate sa ibang tao. Amen? Dili ito basta kala maglalata doon sa imoy kasi tao nga diri mungon agin papamatian ang instruction sa Lord. Amen. Na depende ka lang sa imo pang unawa, sa kaya sa imo utak na sa Jesus kay ikaw kay puang ka. No. Kaya makuri talaga makipag-communicate. Amen. Pero alam mo, kapag alam mo nga ang Diyos ang vindicator para sa iyo si Lord ang maghahatag sa mata natin kung paghakbang kinahanglan mo ang Diyos, ang instruction sa Diyos, mahigigitan mo talaga kung gaano kahalaga yung leading sa Lord kapag mayaong kamod nga ginihimo. Lalong-lalo na kung nag-evangelize ka, kung nag-communicate ka. Na-experience ko sa ako, own experience, dara ko at pagkakaiba kapag kulang ka sa time sa Lord, ngasin, babad ka sa Lord. Amen? Pag kulang ka sa time sa Lord, pag mayaon ka ka-istorya, tapos, nafe-feel mo nga kailangan niya sin courage from the Lord. Or kailangan niya makilala, lalong-lalo na kung bago nga gin-connect sa Lord. Pag kulang ka sa prayer, nakangapa ka kung ano ang dapat mo sugaron kasi diri ka all-knowing. Amen. Pero alam mo, kapag pipigami ang connection sa Lord sa prayer, kapag may connect sa tao, kunyari, nakakonnect sa iyo ng tao, may only din siya kung anong dapat mo sugaron bisan pag diri ka maaram sa kanya situation. And the way nga naglalahata ka, makikitaan mo kanya reaction nga natamay doon sa kanya nga diri ikaw nangungusap sa kanya ang Diyos. Amen. Kaya nga, yung pag-aakay, diri ito ato own way. Ito ato lang, halimbawa ito, no, kailangan mo talaga ipanalangin. Nasa imo pa na approach, si Lord ang mangungusap sa kanya, diri ikaw. Amen. Si Lord ang magbukan sa kanya kasing-kasing, diri ikaw. Amen? Na mararamdaman mo ito nga ang presence na, ang presence ng Lord. Nga nababatian mo sa imo heart kung nanan mo nga karuyag sudarong sa Lord. Amen? Sino na rin makaranas ito? Amen? Diba panahon na natagan tahalaga ang boses sa Diyos. Kasi siya mag-justify sa iyo. Yung mga tao nga dili sa iyo mamamati sa iyo. Kung ikaw dito laliminad man tapos mayaon gipadarangan, judge, mayaon gipadarangan, mayor doon, sinababangan, ma-intimidate ka. Diba? Pwede ka ma-intimidate kung mayaon mga hagtas na tao,
kunyari sa church mo, hagdas nga tao, ipadara sa'yo, ma-intimidate ka, kung ikaw mag-share sa word, pwede ka ma-intimidate kung dili si Lord ang vindicator. Pero kapag si Lord ang vindicator, kung baga, Lord, bahala ka na, ikaw mangusap ka na word mo, ang mahi sugad, ato ang confidence mo sa Lord, nakakapag-move forward ka, nga, nahibabaro ka, ma-realize mo na la, minsan nga, naisip mo na, ito natin pinagsugad, kasi nag-flow. Nga, sila mismo, may kikitaan mo nga nag-agree sila nga na-amaze sila sa words na ibubuhian mo, kasi yung words, not come from you, dili tigang sa imo, sarili nga, knowledge, dili sa imo lang nga, kung ano lang yung imo, karuyag sugaron, kundi, nag-flow ka, kung ano ang karuyag sugaron sa Diyos. Amen! Masulan man sila, makaraw naman nila sa diri, as long as ito nang ipapasugan sa Lord, confident ka, na dili ka nahahadok, kung ano ka na magiging reaction. Kasi, aram mo, si Lord ay naglalata si Don, diri ito. Amen! Hallelujah! Kaya nga, napakahalaga na maintindihan nato kung ano yung part ni Lord as vindicator sa atong kinabuhi. Kumbaga, mayroon mga time nga talaga dili ka suportahan sa imo mga kaupon or ibang nga tao, dili mag-agree sa imo, pero doon mo may kitaan kapag ang imo ginihimo sa pagsunod mula sa Lord, si Lord ang maghihimo yung mga bagay na dili mo kaya himuon, bisan na seconds, kaya itong himuon sa Diyos para sa iyo. Amen? Yung aram mo nga makurit of God against tao. Amen. Pero kapag babad ka talaga sa presence ng Lord, bisan simple rin yung sagad, attracted sila na sumunod diri sa iyo. Kundi sini nga Diyos nga imo gimbabalanda sa kanila. Amen. Ini nga tinig sa Diyos nga imo nabatian nga ginapapasa mo sa kanila. Amen? Ini nga kakulot ng halipot na ini. Kailangan nato maging realistic nga not everyone will like us, understand us, and support us. Okay lang ito. Amen? Di rin ito nagmamatter. Amen. Bago ni Jesus sa kanya disciples, pag tinig kang ikarawat, shake off your sandals. Huwag niya ipagpag-aling sandals. Amen. Pero hindi ito ginihimo kasi gracious ang Diyos. Amen? Bisan grabe na ginihimo, ginlata sa imo, hindi natin itong ginihimo, but rather, gibibless na sila na makilala nila ang Diyos. Amen? Kasi, naiintindihan mo, hindi rin nila naiintindihan, hindi mo pagsunod sa Lord. Amen? Kumbaga, tama na nga i-waste natin ato time. Nga, kumbaga, ato yung kukurian mo talaga ng sarili para sa approval sa tao. Hello? Tama na ito. Tama na nga ang ginulat mo ang approval sa tao, approval sa Diyos. Ang importante. Amen? Approval sa naglata sa imo. Di mo man nababatian, para mo talaga same heart na tikang ito sa Kanya. Amen? Kung ang tao, di rin ka maintindihan, di ka, sigurado ito, they will wrongly accuse you. Ang usahan kasi di rin mao, di rin tama. Amen? Pero, maging contented ka sa kung ano man ang result sa tubangan sa Lord. Kasi, ang importante, accepted ka nga ang favor sa Diyos ada sa Lord. Amen? Hallelujah! Importante na masunod nato ang leading sa Lord sa ating kinabuhi. Kulang na time. Si Lord na nato vindicator, tama na. At pag inintindig na ng kanyang opinion, na ng karasusugaron, nabatin, maihan na nga panahon, napupuggang ka because of those opinions. Tama na ito. From now on, pamati sa boses sa Diyos. Pagbabad sa presensya sa Diyos. Amen. Maghatag more time sa prayer. Maghatag more time sa pag-study sa Word. Para aram mo kung kunay tinig ang nababatian mo. Aram mo kung leading ito sa Lord. Para dili ka makurian. Ngan, kumbaga, makuha mo yung victory upon victory. Nga, aluyag ihatag sa iyo sa Diyos. Amen? So, kumbaga, ang atong word, dapat nato maintindihan, our word is not in the acceptance of people, but in being accepted by God. Amen? An imo balor diri kung paano ka i-accept sa tao.
Kundi pa paano ka ba in-accept sa Diyos. Tayo magsitayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Just close your eyes. Hindi mo ba na-realize na kung kikitaan mo ng life, tikang sa tikang, kumbaga, waray ka man maipagmamalaki. Pero wala ko kaisip, kaya na itong paulit-ulit kang naging tatawag sa Diyos. Kaya na itong ikaw at pipili sa Diyos. Among sa nadaman. Ngan sa im nangungusap ang Diyos. Dahil nga, sabi ko, dati pa, hindi nagkakamali ang Diyos sa pagpili niya. Many are called, but few are chosen. Imagine, sa kadamo, sa kitpan o sa Diyos, you are one of the chosen. Ano pa yung pinuhulat? Just close your eyes na pamatiyan tinig sa Diyos. Just close your eyes. This time, ayaw mong inintindihan. Tama na, nag-inintindi mo ang susugaro sa imibig, susugaro sa iyong pamilya, susugaro sa iyong imibig kasi tao. Tama na kapatid. You're wasting your time, your effort, your strength. From this moment, allow God to speak. Aprihe aning pamati, aning kasing-kasing. Mag-penetrate right now ang boses sa Diyos sa imo puso't isipan. Naruyan ka, ialsa ning kamot, just do it. Bilang pag-surrender sa ning life sa Lord. Kung napapagal ka, how many times ka na-disappoint? How many times ka nag-fall? It's okay. You're still accepted by God. Nanhigugmaong ka sa Diyos. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing.
Come on, sing it. Maniwala ka, mahal ka ng Diyos. Oh, hallelujah! Damhin mo yung yakap ng Diyos right now. Sinasabi ng Diyos, anak, pakinggan mo ang tinig ko. Yes, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Yes, come on! No turning back! Hallelujah. Sino yung oras, ano? Pangusap ka sa Diyos. Ano ba yung decision mo? Hayaan mo ang Diyos na mangusap sa iyo sa oras na ito. Kausapin mo ang Diyos. Ano ba yung mga bagay na lagi mong pinapakinggan na nagkukos para mahadlangan at hindi ka makapag-move forward? Ano ba yung mga boses na pinapakinggan mo na nakaka-oppress sa'yo? Come on, stop it. I-pray mo yan. Kung walang visa mo yan sa buhay mo, mag-decide ka na from now on, o Diyos, wala akong ibang i-entertain, wala akong ibang i-absorb, kundi ang tinig mo, ang nais mo, ang direction mo sa aking buhay. Ito yung magrema sa aking puso't isipan. O Diyos, gusto kong sumunod sa kalooban mo. Gusto kong maglingkod sa iyo. Sa oras na ito, ino-offer ko ang aking buhay sa iyo, ang aking puso't isipan. Gamitin mo ang buhay na ito, magbigay ng karangalan sa iyo. Patawad o Diyos sa mga panahon na nahahagdangan yung mga instruction mo sa buhay ko dahil piniplease ko ang ibang tao. Binibigyan ko ng bigat yung boses or opinion ng iba. Salamat for reminding me and teaching me na you are our vindicator at kung meron man kaming dapat mahalagahan sa aming buhay para hindi kami mahadlangan at makapag-move forward kami at maging victorious kami, Lord God. Yan ay ang boses mo. Turuan mo kami, Panginoon, na mas lalong magbabad sa iyong presensya at sa iyong mga salita nang sa gayon, O Diyos, maging malinaw sa aming pandinig, sa aming puso't isipan ang nais mo sa aming buhay. Lord, gusto namin mag-enjoy at i-enjoy ang panawagan namin sa iyo. Salamat dahil hindi ka nagsasawa na pukawin kami, kausapin kami, tapikin kami, O Diyos. At hindi ka nag-give up para sa panawagan mo sa amin. Pwede mo naman itong ibigay sa iba. Pero salamat, O Diyos, dahil gusto mo kami ang gumawa nito.
Lord, maganap ito sa aming buhay. Walang ibang may hayag at may taas, kundi ikaw, aming Diyos. Maraming salamat, pinagpapala ko mga kapatid ko sa lugar na ito. Narinig ko ang sigaw ng kanilang puso. You know the desires of our hearts. At I know, Lord, tinatanggap at kinalulugdan mo ito. Edify the fire in our hearts. Edify the desires of our hearts, Panginoon. Give us more courage. Strengthen our faith, Lord. Maraming salamat. Pinibless ko ang buhay ng bawat isa. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Hindi kami magkukulang. Patuloy kong dinideklara. I declare and decree breakthrough sa lahat ng aspeto ng aming buhay. I declare and decree deliverance. I declare and decree deliverance from oppressions, from offenses. Freedom, Lord, sa lahat ng puta ng kaaway, sa lahat ng umabot sa amin, Panginoon. I declare and decree freedom, Lord, sa lahat ng poverty, sa lahat ng aspect ng aming buhay. Lord, maraming salamat. We are victorious. We are more than conqueror. And we are anointed one. Salamat, O Diyos, sa iyo mataas na papulit pagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po, everyone. Every Wednesday po yung Pocket Midweek. Ang oras po is alas 7 po sa gabi. Ngadi po sa Church and Venue Casa. Friday ta po yung po ngadi IP. Alas 7 ta po ang start. Ngadi ta po sa church na required na po ang mga workers na matin. Itala po. God bless everyone.